Nandito ka na naman? Nakahiga, nakatitig sa kisame. Ang bigat ng pakiramdam. Parang may humihila sa'yo pababa. At ayaw mo nang gumalaw. Tinatanong mo sa sarili mo, pagod lang ba to? O baka tamad lang talaga ako? Bakit parang lagi na lang akong pagod? Bakit parang ayaw ko nang bumangon? Ito ba yung mga tanong na paulit-ulit sa isip mo? Kung oo, hindi ka nag-iisa. Pero ang totoong tanong ay, ito ba ay simpleng katamaran lang o may mas malalim na dahilan sa likod ng lahat ng ito? Samahan mo akong alamin. Kasi, may isang salita para dyan, burnout. At hindi ito simpleng pagod lang. Ang burnout, ayon sa mga eksperto, ay isang state of emotional, physical, and mental exhaustion. Ang sanhi? Sobra-sobra at matagal na stress na hindi na kinakaya ng sistema mo. Mas seryoso to kaysa sa iniisip ng marami. Okay, para mas malinaw, tingnan natin ang pagkakaiba. Ang katamaran, madalas sinasabi na parte ng pagkatao, isang character trait. Pero ang burnout, isa itong pagbabago. Bigla ang pagbabago. Kung dati-dati, ikaw yung tipo na masipag at puno ng motivation, pero ngayon parang naubusan ka na ng baterya, well, yan ang isang malaking clue. Ang taong tamad usually relax lang, chill lang. Pero ang taong nakakaranas ng burnout, madalas moody, irritable at laging aligaga. Dito pa lang, malaki na ang pinagkaiba. Alamin natin ngayon ang mga clues. Unang clue, may pakiramdam ka ba na hindi ka connected, na para kang naka-autopilot sa sarili mong buhay? Yung pakiramdam na hiwalay ka sa sarili mo, sa mga tao sa paligid mo, sa mundo. Ang tawag dyan ay depersonalization at isa yan sa mga pinakamatinding senyales. May isang magandang paglalarawan dyan na para ka daw nanonood lang ng sarili mong buhay mula sa labas. Parang nanonood ka ng pelikula, pero ikaw yung bida at wala kang magawa. Isang pakiramdam ng emotional numbness na parang wala ka ng kontrol. Ikalawang clue, subukan mong alalahanin kung sino ka dati. Dati, baka isa ka sa mga taong high-achieving, puno ng pangarap, puno ng drive. Kung itang nararamdaman mong matinding pagod at kawalan ng gana ay bago lang, malamang hindi yan katamaran. Kasi ang katamaran madalas matagal na nandiyan. Ang burnout bigla na lang dumarating. At kung iniisip mong nag-iisa ka sa laban na to, isipin mo to, sa isang survey noon pang 2010 sa US, lumabas na 75% ng mga adults, 75% ang nakaranas na ng sintomas ng burnout. Ibig sabihin, ang nararamdaman mo ngayon, naramdaman na rin ng napakaraming tao. Ikatlong clue, ano yung mga bagay na dating mahal na mahal gawin? Yung passion mo. Pwedeng isang hobby, sports, o kahit yung pagiging magaling mo sa trabaho o sa pag-aaral. Ang burnout, kayang-kaya nitong nakawin ang lahat ng saya at interes mo sa mga bagay na minsan ay bumubuo sa pagkatao mo. At ang pinakamasakit, yung dating passion, pwedeng maging source ng galit o sama ng loob. Pwede mo pang kamuhian o kainisan ng mga ito dahil lang sa sobrang pagod at pressure na naidulot nito sa'yo. Ang bigat, di ba? Pero isa yang malinaw na senyales. Ikaapat na clue. Pansin mo ba na ang ikli na ng pasensya mo? Na sa maliliit na bagay lang, para ka nang sasabog. Bigla ka na lang nagiging masungit, madaling mainis. Itong bigla ang pagbabago sa emosyon mo, madalas hindi ito napapansin pero isa ito sa mga pinakakaraniwang simptomas ng burnout. At siguro ito ang isa sa mga pinakamalungkot na warning sign sa lahat. Yung unti-unti mo nang pinapabayaan ang sarili mo. At hindi ito dahil sa ayaw mo lang. Minsan dahil wala ka na talagang lakas, kahit para sa sarili mo. Paano mo ito makikita? Well, nag-iiba ba ang patterns mo sa pagkain o pagtulog? Dati, maayos ka sa sarili mo. Pero ngayon, parang wala ng gana. Mas gusto mo na lang bang laging mapag-isa? At kahit yung mga simpleng gawain tulad ng pagligo o paglalakad, parang marathon na sa hirap, ito ang mga ebidensya. At ang pinakahuling clue at marahil ang pinakaimportante sa lahat, tandaan mo, hindi ito nangyari sa isang gabi lang. Ang burnout ay isang proseso, dahan-dahan, paunti-unti, hanggang sa isang araw, magigising ka na lang at hindi mo na makilala ang sarili mo. Nilalamon ka na pala nito nang hindi mo na mamalayan. May 5 stages ang burnout. Nagsisimula sa honeymoon phase, kung saan ang taas pa ng energy mo. Tapos, papasok ang onset of stress na magiging chronic stress hanggang sa umabot ka na sa mismong burnout.
At ang pinakadelikado, yung habitual burnout, kung saan nagiging normal na lang sa'yo ang pagod at mas mahirap nang makaalis. Pero, at ito ay isang malaking pero, may pag-asa. Ang pagkilala mo sa mga senyales na ito, yung ginagawa mo ngayon, yan ang pinakaunang hakbang. Ang maagang pagtuklas sa mga simptomas na to ang susi para makahingi ka ng tulong at unti-unting makabangon. Okay, bago tayo magtapos, isang napakahalagang paalala. Itong ginawa namin ay para sa kaalaman lamang. Para maging aware ka, hindi ito pwedeng ipalit sa medical advice mula sa isang professional. Hindi kami nagbibigay ng diagnosis. Kaya kung habang pinapanood mo to at nararamdaman mong tumatama sa iyo ang mga sinasabi namin, please, huwag kang matakot o mag-atubiling humingi ng tulong. Kumonsulta ka sa isang mental health care professional. Ito ang pinakamagandang regalong maibibigay mo sa sarili mo ngayon. Thanks for watching Mindscope. Join our journey to unlock the mind. Don't forget to like and subscribe. See you in the next video.